Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ngayon ay ipinaglilingkod natin ang ika-15 linggo sa karaniwang panahon na may tema, pagmamahal na nakapagpapabago. Ang pag-ibig sa kapwa ay hindi lamang bulaklak ng dila. Ang pag-ibig sa kapwa ay ginagawa bunsod ng pagmamalasakit at ayon sa dugo ni Jesus. Sa paramdaman ng mabuting Samaritano, inilalarawan sa atin ang halimbawa ng pag-ibig na may ginhawang dulot sa taong nakasubsob sa lupa at mistulang pinawian ng buhay. Hindi kabilang ang Samaritano sa mga mananampalataya, ngunit batay sa kanyang ikinilos, marunong siyang makipagkapwa-tao. Naway tularan natin ang Samaritano bilang mga Kristiyano. Magsitayo po ang lahat para sa simula ng ating pagdiriwang. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumayo. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga naman po, Father. Kapati ang katabi ninyo, magandang umaga. So, magpasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataong ito na tayo ay titipon sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Salamatan natin ang Panginoon sa biyaya ng panibagong buhay, sa biyaya ng panibagong pag-asa na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. At sa umagang ito, maririnig natin ang mabuting balita.
marinig natin ang turo ni Jesus sa pamamagitan ng aral sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ito ang tamang pakikipagkapwa-tao. Tayong lahat ay nilalang ng Diyos. Tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. So ito rin ang binibigay sa atin ng Panginoon kung paano natin makikitunguhan ang bawat isa. Kaya mga kapatid, humingi tayo at aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang ng banal na pag-aayang dudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at Sa inyo, mga kapatid, nalibha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa buhay, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo hanggang sumami tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naniligaw sa iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalan ng Kristiyano sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga utos ng Diyos ay malapit sa atin, nakasulat sa ating mga puso. Kailangan nating sundin ang lahat ng ito
sa bawat araw ng ating buhay. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang utosang binibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayang dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't masasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Lungsod ng Sion, kanyang iniligtas. Bayang nasa Huday, muli itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira.
Si Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at larawan din ng taong Ama. Sa kanyang pagkakatawang tao, siya'y naging kinatawan ng lahat ng tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay bawat nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan ng Kanyang katawan. Siya ang una, siya ang panganay na anak. Ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. At inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nakasundo ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At suwinyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya isubukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo noon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas ng kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote, at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita,
Ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya. Binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, tumukod siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niya, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarap ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, umayag ka, gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga sa inyo lahat. So, makibati mo niya ang katabi ninyo, magandang umaga. So, sabihin mo, magandang umaga sa umaga. Joke lang. So, nag-enjoy nyo ng bakasyon. So, holiday. Kaya lahat ang fresh na fresh. Mukhang gusto-gusto ang tulog. Okay? So, pasalamat tayo sa pagkakataong ito sa ating mga kapatid na Muslim na nagdiriwang ng kanilang Eid Mubarak. So, dahil tayo ay nasa kanilang lugar, kaya we are celebrating also with them and sharing also their joy on their own celebration. So, narinig natin ang pagbasa ngayon, narinig natin ang mga turo ni Kristo. Higit sa lahat sa Ebanghelyo na ipinahayag sa atin. Kung babalikan natin ang Ebanghelyo, ito ay magtuturo sa atin sa pamamagitan ng tanong ng isang eskriba. So sa panahon ni Kristo, alam natin, ang eskriba at pariseo, sila ay mga magkakampi. At lahat sila, they are against our Lord Jesus Christ. So, ang eskriba, they are the scribes. At alam natin anong ibig sabihin ng scribe. Tagasulat, manunulat. At ang mga eskribang ito, sila ay tinawag na scribe sapagkat sila ang sumulat ng batas. They are the author of the laws. At alam natin yun sa kontekstong ito, there are 618 laws. So they memorize those laws. 618. Kaya sinabi dito, sa translation sa English, expert of the law. Ang lumapit kay Jesus at tinanong siya, ang tanong sa kanya, puro aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Maaaring itong expert o scribe nito is already confused because of that 600 laws. Ano kaya doon sa 618 laws? Ang sasabihin ni Jesucristo, sapagkat nabalitaan niya si Kristo ay isang guro. Si Kristo ay isang mangangaral. Kaya nung lumapit siya upang subukin si Kristo. At tignan kung talagang alam niya ang batas ng mga Hudyo.
Kaya paglapit niya, ang tanong niya, ano ang dapat kong gawin upang magkawin ng buhay na walang hanggan? Ngunit, mas matalino si Jesus. And Jesus is more expert than him. Ano ang isinagot niya? Ang sagot niya ay sa pamamagitan din ng tanong. Ibinalik ni Kristo ang tanong sa kanya. Anong sabi ni Jesus? Ano ang nakasulat sa kautusan? At yung skriba ay bobo rin. Siya rin ang sumagot. You are expert of the law. Ikaw ay balisa sa batas. Ikaw ang sumagot niya. Sapagat ikaw ang sumulat niya. At anong sagot ng eskriba? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ang ikalawa, anong sinabi dito? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sino ang nakakaalam nito? Dito, sino nakakaalam nito? Lahat tayo alam natin, di ba? Natutunan natin ito. And in the New Testament, ano ang tawag sa dalawang ito? Ang dalawang mahalagang utos. The two great commandments. At itong two great commandments, it is not so difficult for us to memorize or to remember. Ano yung dalawa two great commandments? In a simple word. Love God and love your neighbor. At ito ang itinugon ng eskriba. At anong sabi ni Jesus? Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. And that is the secret of life. In the wisdom of the gospel. Gawin mo lamang ang dalawang mahalagang utos at ikaw ay mabubuhay. Gawin mo lamang ang dalawang mahalagang utos at ikaw ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. And that is the first message of the gospel for us. Ito ang kahalagahan ng dalawang mahalagang utos ng Diyos. Ang mahalin ng Diyos at mahalin ang kapwa. Hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawang ito. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos, ngunit wala kang ginagawa sa kapwa mo, bulaan ka. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko ang Diyos, ngunit wala kang ginagawa para sa kapwa mo, hindi ka tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay nagmamahal sa Diyos at ganun din nagmamahal sa kanyang kapwa. Ngunit hindi natapos doon ang tanong ng eskriba. Sapagat ayaw niyang mapahiya, sapagat napakaraming taong nakikinig, tinanong niya muli si Jesus. Ang tanong ng eskriba ay, sino po naman ang aking kapwa? Sino ang aking kapwa? Hindi natin pwedeng sabihin ang katabi lamang natin. Hindi natin pwedeng sabihin ang kaibigan natin. Kaya si Jesus ay gumamit ng isang kwento upang mas maliwanagan nila, upang mas maunawaan nila ang nais ihatid na turo ni Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At anong kwento ang ginamit niya? May isang tinatawag dito, may isang tao na naglalakbay, umualat si Jerusalem. Galing sa Jerusalem, ibig sabihin, siya ay Hudyo. Ano nangyari sa kanya? Inaral siya ng pulisan, binugbog, hanggang sa tingin niya ay parang patay na. Kinuha ang lahat, pati ang kanyang damit. At nung siya'y nakahandusay sa daan, dumaan ang isang, sino ba yung unang dumaan? Ang isang saserdote. Ang saserdote noong panahon na yon ay pari, katulad ko.
At nung nakita niya ang taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Maaaring galing siya sa templo, nag-alay ng misa. Ngunit nung pag-uwi niya, nakita niya nakahandusay yung tao. Anong ginawa niya? Tiningnan lamang niya at lumihis siya. Ang ikalawa na naroon ay dumaan ang isang Levita. Ang Levita ay nasa angkanan din ng mga pari. Angkanan din ng mga taong nasa templo. At nung makita ng Levita, tiningnan lamang niya at nagpatuloy sa kanyang lakad. Tiningnan at lumakad. Ngunit nang dumating ang isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon, nakita niya ang hinarang at siya'y nahaba. Isang Samaritano. Nung nakaraang linggo, narinig po ba ninyo yung Ebanghelyo? Dadaan si Kristo sa Samaria. Ang Samaria ay lugar. Ang nakatira sa Samaria ay mga Samaritano. Pinauna niya ang kanyang mga alagad. Anong sabi ng mga Samaritano? Hindi pwede. Hindi ka pwedeng tumigil dito sa amin sapagkat ikaw ay isang Hudyo. Sapagkat ang Hudyo at Samaritano ay magkaaway. May alitan na matagal ng sugal na dinadala nila generation to generation. Ngunit dito sa kwentong ito, ang isang Samaritano, nakita niya ang Hudyo. Anong ginawa ng Samaritano? Siya ay naawa. Binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyan hayop, dinala sa bahay panuluyan. Kinabukasan, dumukot pa siya ng pera. At sinabi niya, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niya, babayaran ko sa aking pagbabalik. At ito ang tanong ni Jesus. Sino ngayon sa palagay mo ang taong, sino ngayon sa palagay mo ang iyong kapwa sa kwento niya? Sino? Ang Samaritano. At pagkatapos noon, anong sabi ni Jesus? Humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ngayon, sino ang ating kapwa? Ang mga taong nakahandusay. Sino ang ating kapwa? Ang mga taong sugatan. Sino ang ating kapwa? Ang mga taong iniwanan. Sino ang ating kapwa? Ang mga taong walang pumapansin. Sino ang ating kapwa? Ang mga tao na ating kaaway. Nung nakita ng Samaritano ang Hudyong nakahandusay, sa kanilang ninuno, itinuro sa kanila, kaaway natin sila. Ngunit siya'y nahaba at naawa. So sa makatuwid, sinasabi ni Kristo, ang ating kaaway, ang ating kapwa. Mukhang ayaw ninyo. Hindi ako nagsabi nito. Si Kristo. So sapagkat kapag tayo ay may kaaway, mayroong suga. Kapag tayo ay may kaaway, nakahandusay, hindi sinabi ng Samaritano, buti nga sa'yo. Maubos sana ang lahi ninyo, kayong mga Hudyo kayo. Ngunit tayo, kapag nakita natin ang kaaway natin na nakahandusay, ano kaya ang gagawin natin? Buti nga sa'yo, bakit ngayon lang nangyari yan? Dapat noon pa.
Kapag tayo may kaaway, anong dasal natin sa Kanya? Mamatay ka na sana. Anong bawi ng kaaway mo? Mauuna ka. Ngunit dito, ipinakita ng Samaritano ang kanyang habag. Kahit alam niya, siya ang taong masasabi kong kaaway at kalaban ng aking mga ninuno. So sa makatuwid, ang Ebanghelyo ay binubuod sa isang salita. At ang salitang ito ay ang salitang pag-ibig. Sino ang umiibig dito? Taas ang kamay. O konti. Kapag hindi ka na umiibig, ikaw ay patay na. Ako kahit ako'y pare, umiibig. Umiibig. Umiibig in quotation, ha? Sapagkat dapat tayong umibig at manatili sa pag-ibig ayon sa itinuro ni Kristo. Sapagkat ang pag-ibig at ang tunay na pag-ibig ay ang magpapabago sa tao. Masdan mo ang taong umiibig, anong nakikita mo sa kanya? Ha? May muta. Dahil sa pag-ibig niya, hindi niya na naalala ang kanyang muta. Masdan mo ang taong umiibig, laging nakangiti, tingnan mo katabi mo. Kapag hindi nakangiti yan, hindi umiibig yan. Sapagkat ang pag-ibig ay makapangyarihan. Amen. Ang pag-ibig ay nagpapabago ng tao. Ang pag-ibig ay ang nagpapaganap ng isang tao. Kaya sinabi ni Kristo sa batas na sinabi ng Eskriba, ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. Sapagkat ang tunay at ganap na pag-ibig, ito ang magpapabago ng buhay natin. Minsan ay challenge ko ang sarili ko, no? Habang nagdadrive ako. At ano kayang gagawin ko? Wala akong maisip. So ang ginawa ko, yun ay umaga. I tried uttering the word love. Subukan ninyo yun. Sa isang araw, you just say the word love, 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 love 1,000 times. Subukan ninyo mamaya. Paglabas ninyo dito sa simbahan. Baka sakaling wala ka pang boyfriend, magkakaroon ka ng love. Ha? But when you do that, no, kapag ginawa mo, naniniwala mo, it will change your day. Bakit? After masabi ko yung 1,000 of word of love, maiiba yung tingin mo sa tao. Maiiba yung tingin mo sa kapwa. At isa na na-realize ko, no? Habang nagdadrive ako, nakakita ako nagtitinda ng dyaryo. Ibang lahi yun, hindi ko umano ko anong lahi siya. Hindi ko naman kailangan ng dyaryo. Dahil may dyaryo sa simbahan. No? Pero namalayan ko na lamang, dumukot ako ng pera, bumili ako ng dyaryo. At nakita ko yung mukha niya, sabi ko, keep the change. 500 yun. Joke lang. And then, lahat ng makita mo, iba ang tingin mo sa kanya. That you want to express that love in your own heart to those people. So mamaya, gawin ninyo. Love, 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 love. 1,000, ha?
mas magsipag ka, 2,000. Mas masipag ka, buong araw. And it will change your life. Bakit? Sapagkat ang isang taong umiibig, ang isang taong umiibig at may pag-ibig ay marunong maawa. Ang Samaritanong ito, anong naghari sa kanya? Ang awa. Hindi niya tinignan, Hudyo ba siya? Hindi niya tinignan, Samaritano ba siya? Tutulungan ko siya. Sapagkat ang tunay na umiibig ay mayroong awa na nagmumula sa Diyos. Kaya sa taong ito, di po ba, pinagdiriwang natin ang taon ng awa at paano natin mauunawaan ang salitang awa sa pamamagitan ng kwento ni Jesus. At anong kwentong ito? Ang kwento ng prodigal son. Kinuha ang lahat ng kanyang mana at nilustay niya sa masamang bagay at bumalik sa Diyos sa kanyang ama. At sa pagbabalik, anong ginawa ng ama? Hindi siya kinondem. Ngunit inakap siya at kinaawaan at naawa sa kanya. At iyon ang tunay na awa na nagmumula sa Diyos. Kaya tayo po sa simbahan, sana maunawaan po ninyo ito. Ang simbahan ay hindi niya tinatawag na, anong tawag doon? Kinukonsinte ang masamang gawa. Sa simbahan, kahit ang pinakamasamang tao, kailangan niya ng awa. Kaya sinasabi ng simbahan, hindi siya dapat patayin. Kaawaan, ngunit kailangan managot sa batas at bigyan ng panibagong pagkakataon. Sapagkat ang awang ito ay mula sa Diyos na itinuturo at isinasalin ng simbahan sa atin. Abay, kung walang awa ang Diyos, sino pa ang may karapatang mabuhay? Palagay niyo ba buhay pa kayo? Kung ang lahat ng magkakasala ay mamamatay mismo sa oras na iyon, palagay ko, lahat tayo dito patay. Wala nang buhay. At dahil sa awa ng Diyos, binibigyan tayo ng panibagong pagkakataon. Ang tanong ay, naaawa ka pa ba? Naaawa ka pa ba sa katabi mong nakatayo kanina pa? At kung wala ka ng awa, may problema ang pag-ibig na nasa kalooban. Ang taong may pag-ibig ay marunong maawa. Ganon din, ang taong may pag-ibig ay marunong umunawa. Nung makita ng eskriba, ng Samaritano, ang taong nakahandusay, naunawaan niya. Bakit? Sapagkat noong panahon na yun, ng kasaysayan, during the destruction of the temple, ganon din ang naranasan ng mga Samaritano. Marami sa kanila nakahandusay. Kaya nung nakita niya, naranasan niya, naunawain niya ang kalagayan ng taong nakahandusay. Kaya anong ginawa niya? Tinulungan niya at nagpalasakit siya. Di po ba may kasabihan? I learn to give not because I have much, but because I know exactly how it feels to have nothing. So, naunawaan niya, inunawa niya, at tinulungan niya. So, dapat marunong din tayong umunawa. Kapag ikaw ang nasa sa gitna ng kalagayan na gano'n, anong hihingin mo? Awa at pangunawa. At gano'n din, ang taong may pag-ibig, hindi lamang nananatili ang awa at unawa. Ang pinakamahalaga ay ano?
ginagawa. Kaya anong ginawa ng Samaritano? Hindi lamang siya naawa at umunawa. Ginawa niya at tinulong niya ang taong nakahandusan. Di po ba minsan sabihin natin, ay nakakaawa. Wala ka namang ginagawa. Parang yung Levita at saserdote, ay nakakaawa tayo lang. Alis na tayo. So, it is an empty love if there is no action. Because love is love when you put that love into action. Kaya kapag tayo nagmamahal, we express our own love to them. We express our own love to our own loved ones. And that is the true meaning of love. God gave us love, and Jesus preached love, and He expressed that love sa Kanyang kamatayan sa krus upang ipakita niya at ipamalas ang ating pagmamahal hanggang sa kamatayan. So, it is about love. Sapagkat ang taong umiibig, may awa, umuunawa, at may gawa. Ayon sa turo ng Samaritano nito. Amen. So, ngayon, sabihin mo sa katabi mo, I love you. Ngayon ay ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanao sa kanaroonan ng mga yumaw, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuklong sa kanan ng Diyos habang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at umuupo sa nakabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Langit sa Diyos Ama, na matuto tayong magmahal hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Pati ng ating mga kahinaan, idalangin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang ang mga pinuno ng simbahan ay hindi lamang mangaral tungkol sa pag-ibig, bagkus maging mahabagin at mapagmahal sa kapwa, nang sa gayon ay maiparating nila ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang ang mga bagong halal na pinuno ng ating bayan ay magsimula ng tumupad sa kanilang mga pangako at pagkikuran ang kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang ang mga tumutulong sa mga may sakit at mga nangangailangan, doktor, nurse, social workers, ay makapaglingkod sa kapwa ng may kagandahang loob at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang ang mga nakahandusay sa daan, mga batang lansangan, biktima ng pang-aabuso, mga matatanda, at mga pinapabayaan ng lipunan, ay makakita ng mga mabubuting Samaritano na magbibigay tulong at magpapanumbalik ng kanilang kalusugan, dangal at tiwala sa sarili. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan.
upang gantimpalaan ng Panginoon ang bawat pamilya na naging maawain at matulungin sa mga mahihirap at sa mga nagdurusa dahil sa mga kalamidad. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming kahilingan. Dalangin natin ang mga pansarili nating kahilingan. Maaway Ama, nagkakatipon-tipon kami upang magpulit magpasalamat sa iyong kagandahan loob. Naway manatili sa amin ng iyong Espiritu habang nagsisikap kami sundin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sabayan niyang banal. Ang namin lumikha, kung mo ang mga alay ng iyong sumasamo sa bayanan at tanggapin mo ang mga ito, para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at iyo. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manami makapangyarihan, tunay nga malabang na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal.
Ikaw na nagpuno ng aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging dinayba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilugo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giling mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya na higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan, ng iyong pagtingin na aming iniwaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang mumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayo mong banal ang mga kaluluwa upang para sa amin, maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Ginagawa po namin ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarap at kami ang sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Gustusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ikamino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanap. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mala Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagawin ng sa turong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. namin kami at sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at itayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang namin pinananabikan ang dakilang araw ng pagbabahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo kalinyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sumami tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa biging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Church announcements. The next All-Community Praise Fest in English, led by El Shaddai Prayer Group, will be held on 15 July, Friday, from 2 p.m. to 4:30 p.m. at the Seraphic Hall. All parishioners and prayer group members are encouraged to attend. Children's Retreat from July 12 to 14. A 3-day children's retreat entitled Love Jesus, Live Jesus is organized by the parish. The retreat will be a full-day event from 9 a.m. to 5 p.m. The retreat is open to all children aged 8 years and above. Father Isaac, a Salesian priest from India, will be conducting the retreat. Registration forms are available at the parish office. Parents, please encourage your children to participate. Summer camp entitled Be Healthier, Happier, and Holier. The parish is organizing a summer camp for children from July 16 to 18th of August 2016. In the evenings from 4:30 p.m. to 8 p.m. Children between 6 to 16 years of age are eligible to participate in the summer camp. The camp will be conducted by Father Isaac. Details are available at the parish office. Parents, please register your children. We welcome all couples who celebrate their wedding anniversary in the month of July to participate in the Marriage Renewal Mass on July 18, Monday, at 7 p.m. in the main church. Please register your names at the parish office or email them to familyministry2010@yahoo.com. Host offering to the church. We thank all the parishioners for bringing hosts. We have more than enough for now. You may bring more hosts when we announce in the future. Panawagan para sa mga nagdanais maglingkod bilang lectors and commentators. Inaanyayahan po ang lahat na nagdanais maglingkod bilang Filipino lectors and commentators. Magkakaroon po tayo ng audition sa 15 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Mangyari po lamang na makapag-ugnayan kina Brother John Suarez, mobile number 7044-5509, Sister Bernie Beredico, mobile number 3323-8100, o makipag-ugnayan sa sino mang miyembro ng lectors and commentators. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ni Papa Francisco para sa Jubileo ng Awa. Sabay-sabay po tayo. Panginoong Jesucristo, tinuruan mo kami maging maawain katulad ng Ama, at winika mong sino mang nakakita sa iyo ay nakakita na rin sa Kanya. Mukha mo'y iyong ipakita at kami maliligtas na. Pinalaya na iyong pagiliw na pagtitig sina Zaccheo at Mateo sa pagkaalipin sa salamin. Ang babaeng nangangalunya at si Magdalena sa paghahanap ng kaligayahan sa mga bagay na lumilipas. Si Pedro na may naluha matapos ang pagkakatuwa at sa nagtitikang magnanakaw para iso ang iyong pangako. Pakinggan natin na parang sa atin pinatutungkol ang mga salitang sa babae sa Maritana na iyong iniuhol. Kung batid mo lamang ang ipinagkakaloob ng Diyos, ikaw ang mukhang nakakita ng nalilihim na Ama, ang Diyos na nagpakita ng kapangyarihan sa awa at pagpapatawad. Ang simbahan naway maging mukha mo nakikita ng mundo, ang Panginoon niyang nagbubuhay at niluwalhati. Niloob mo ang iyong mga lingkod ay mabalot din ng kahinaan upang makadama sila ng habag sa mga nasa kamalian at kamag
pag-ibig at pagpatawad ng Diyos. Isuko mo ang iyong Espiritu at pabanalin ang bawat isa sa amin ng kanyang pagloob upang ang umalayo ng awa ay maging panahon ng biyayang nagmumula sa Panginoon at ang iyong simbahan na may pinabago ay maghani ng mabuting balita sa kadukha, ipahayag ang paglaya sa mga napipiin at inaapi, at mapanumbalik ang paningin ng mga bulag. Hinihiling namin ito sa tulong ni Maria, Ina ng Awa, sa iyo na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pinayayaan ko yung mga may birthday for the special prayer and blessing. Manalangin tayo. Panginoon, papasalamat po kami sa umagang ito na pinagkalabos sa amin ang biyaya ng buhay, ang biyaya ng bawat isa, naligid sa lahat ng biyaya ng simbahan yung pinagkalabos sa amin upang kami mauklod at papasalamat sa iyo. Ngayon pwede papasalamat kami sa mga kapatid namin ito na ipinagkalabos sa amin na diriwang ng kanilang mga karawan, na huwag pagpalain po sila at basbasan at kalingayin araw-araw at ingatan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Naway pagkalooban mo po sila ng lahat ng biyaya, lalo higit ang kanilang mga itinataguyod, ang kanilang mga mahal sa buhay at ang kanilang pamilya. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magsuyuko kayo samantalang iginagawa ng pagpapala. Ama namin mapagpala, basbasan mo ng iyong kabanalan ng iyong sambayanan upang matagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng tanang inaasahan na kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay ganap na humayo tayo at maging mabuting samaritan sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.